Hi guys, today tuturuan ko kayo paano magpatubo ng beetle nut. Ito po ay beetle nut. Yan. Kung sino nakakaalam, ito po ay kadalasan ginanganga ng mga taga Cordillera, karamihan. Okay? Ito po ay tinatawag natin beetle nut. Una, mag-prepare po tayo ng garden soil. Ayan. And syempre, since papatubuin pa lang naman po natin is lalagay natin dito. Yes, lalagay natin dito yung ating mga beetle nuts. Since kapos tayo sa mga planters bag, ganun, is damihan na lang natin ang paglagay. Mapapansin naman natin pag tumubo na sila, saka na lang natin ito transfer. Ayan, lagay na lang natin lahat. Ilalagay ko na lang na lahat. So, ito po ay 17 lahat. 17 na beetle nut. Ulitin na lang natin. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7. 17 na. So, ating ipupuna. Ito po ay nahulog sa kanyang puno. Okay? So, pinulot natin and napaisipan natin na ipupunla natin ang mga ito. Ayan. Ay, ilalagay natin dito. Patubuin natin and then pag tumubo na sila, ito transfer natin. So ating pong papatubuhin na para hindi makita nung nagnganganga. Baka kukunin pa niya. So, sayang naman, wala tayong gagawin natin bulaklak sa ating mga backyard pag tumubo na sila. At the same time, mamumunga and then yung bunga niya pwede na natin ibenta sa ating mga nagnanganga. Kasi ito po ay napakamahal din nito. Isang lata is 2.5 I think. Nabalitaan natin nung last time. So, iwan ko lang kung tumaas pa or bumaba. So, anyway, wala namang kahirap-hirap sa pagtatanim nito kasi nga ang beetle nut na to is maganda naman tignan kasi para siyang puno ng niyog yung itsura niya, pero maliit lang siya. And then magandang sa paligid lang. Yes. Magandang parang bulaklak na din. Yan. At the same time, mapapakinabangan mo kasi pwede mong ibenta yung kanyang mga bunga. Anyways, dyan na natin ilagay and then lagyan na natin siya ng another soil ulit. Ganon. Tatakpan na natin. So, ito po ay basa po yung ating lupa. And then, lagi na lang natin siyang diligan para manatiling yung moisture. And then, dun na magsisimula na tutubo yung ating buto. Similya. Ayan. Ganun lang siya. Ganun lang. Panatilihin natin yung moisture niya para siya ay tutubo. So, pag tutubo niyan, i-update ko kayo. Pwede natin lagyan ng mulch, parang ganon. Para hindi ganon mabilis matuyo yung ating lupa. So, ito po yung luya na ating nilagay sa sako. Maliit lang to. Anyway, paglalaki pa to, all goods. Yan, tumubo na sila. Okay guys, ganun lang yung pagpatubo natin ng ating beetle nut. And thank you for watching. Tumubo nga pala yung ating beetle nut na pinatubo. Ayan, ito yung itsura niya. Ayan. Ito yung itsura niya hanggang sa lumaki sila. Ayan, o diba parang bulaklak lang din. Andito siya sa may daanan. Ayan. And then pupunuin natin yung paligid po natin ng ganito. Edi goods, 'di ba? So ganun lang kasimple. Ito din ay buwang beetle nut. So na-transplant din natin 'to. Sila na po ay tumubo and then nilagay natin sa mga previous na mga planters bag na may mga lupa na. And tinransfer natin. At ito naman yung malaki na, bibigyan natin ng abono. Ayan, urea po yan, ibibigay po natin. Pwede na yan siguro. So, para mapabilis yung kanyang paglaki. And pag malaki na, enough na yung
age niya, mamumunga din po sila. And then, yun na. Kapag mamunga sila, pwede na nating ibenta sa mga nagnanganga, sa mga nagmumuma. Ayan, yan po ay muma. So, ito po yung puno ng betel nut. Ganyan po yung itsura and ganyan yung bunga. Kapag hinog po sila at hindi nyo na-harvest, mahuhulog kusa. So, pumunta nga ulit tayo at meron ulit tayong nakuha na pulot na 7. Kasi nga, umulan nung kagabi. Ayan, yan po yung puno and dyan ko sila pinulot. Ayan, fish pan po yan dati. So, madali lang silang mapulot. Ayan guys, thanks for watching. Bye!